Usap-usapan ngayon ang private prosecutor na si May de Vinagracia na nagpakilig at nagpataas ng kilay sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin ang kanyang personal na buhay, career at mga naging kaganapan sa naturang paglilitis. The Philippine Showbiz List presents. Sino si May de Vinagracia, prosecutor sa Senate impeachment trial ni VP Sara Duterte? May's personal details. Si May S. de Vinagracia ay isang abogado, trial litigator, legal educator, at managing partner ng Con Nazario Velasco Catera and de Vinagracia Law Offices. Saklaw ng kanyang litigation practice ang pagrepresenta sa mga negosyo at individual sa mga kasong may kaugnayan sa commercial litigation, corporate rehabilitation, banking, family law, intellectual property law, at real estate litigation. Ipinanganak at lumaki si May sa Pilipinas kung saan niya ginugol ang kanyang mga unang taon bago tahakin ang propesyon sa larangan ng batas. Gayunman, limitado ang mga pampublikong mapagkukunan ng beripikadong impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa kanyang academic journey, nag-aral siya sa Ateneo de Manila University kung saan kumuha siya ng Bachelor of Science in Legal Management na may minor sa marketing. Natapos niya ang kanyang degree noong 2003. Ipinagpatuloy naman ni May ang kanyang pag-aaral sa Ateneo School of Law kung saan natamo niya ang kanyang Juris Doctor degree noong 2007. Matapos makumpleto ang kanyang legal na edukasyon, pumasok siya sa propesyon ng abogasya at unti-unting binuo ang kanyang career sa litigation at corporate law. May's legal career. Sinimulan ni May ang kanyang career sa larangan ng abogasya noong December 2007 sa Angara Abello Concepcion Regala and Cruz Law Offices. Dahil sa kanyang karanasan, itinalaga siya bilang senior associate noong 2012. Noong 2013, itinatag niya kasama ang kanyang mga kasamahan ang Aguilar Rances and de Vinagracia Law Offices. Pagsapit ng 2015, naging partner siya ng Con Nazario Velasco Catera and de Vinagracia Law Offices. Dati rin siyang nagsilbing abogado ng yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa kasalukuyan, si May ay isang part-time member ng faculty ng Ateneo Law School kung saan nagtuturo siya ng Criminal Law 1 at Criminal Law 2. Kabilang din siya sa faculty ng Ateneo de Naga College of Law. May served as a prosecution in Sara's impeachment trial. Mas naging sentro ng atensyon ng publiko si May dahil sa kanyang naging papel bilang isa sa mga private prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong August 25, 2026, naging kapansin-pansin ang paglahok ni May sa impeachment proceedings matapos niyang pangunahan ang direct examination kay Limuel Ortonio, isang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President. Sa naturang pagdinig, idineklarang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Limuel. Dahil dito nagkaroon ng mas malawak na pagkakataon ang prosecution na magtanong sa testigo kaugnay ng mga isyong tinatalakay sa kaso. Nakatuon ang pagtatanong ni May sa mga usaping may kaugnayan sa mga alegasyon laban sa Office of the Vice President, kabilang ang mga isyu tungkol sa paggamit at pamamahala ng confidential funds. Bukod sa kanyang performance sa loob ng courtroom, napansin din si May dahil sa isang litratong kumalat online kung saan makikita siyang may hawak na tinatawag na comfort cross habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Ipinaliwanag ni May na ang hawak niyang comfort cross ay nagsisilbing sandigan niya habang humaharap sa impeachment trial. Aniya, nakatutulong ito upang magkaroon siya ng higit na kumpiyansa at malinaw na pag-iisip, lalo na sa gitna ng mabigat at masusing paglilitis. Dahil dito, naging paksa rin ito ng iba't ibang usapan at reaksyon sa social media. Samantala naging kapansin-pansin din ang naging palitan tungkol sa mga terminong ginagamit sa paglilitis. Matapos paalalahanan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang magkabilang panig na maging maingat sa kanilang mga salita, partikular matapos umapila ang depensa na iwasan ang ilang terminong gaya ng scam at mastermind, sinabi ni May na nais lamang nilang tawagin ang mga bagay ayon sa kanilang pagkakaunawa rito. Idinagdag din niya na susubukan nilang maging maayos sa kanilang asal habang nagpapatuloy ang paglilitis. Naging usap-usapan din sa social media ang isang insidente kung saan inalok ni Senate Impeachment Presiding Officer Cheese Escudero si May na uminom ng tubig habang nagsasalita sa impeachment trial.
Kapansin-pansin noon ang pamamaos ng boses ni May habang nagpapatuloy sa kanyang pahayag. Binanggit ni Cheese na umaasa siyang nakatulong ang throat medication na ipinadala sa kanya ng ilan sa mga senator judge at hinikayat siyang uminom ng maligamgam na tubig bago ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Bilang tugon, sinabi ni May na sa ilang sandali ay hihingi siya ng oras upang makainom ng salabat habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ang naturang eksena ay nakuhanan ng video at mabilis ding umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Dahil sa kanyang paglahok sa isa sa mga pinaka-inaaabangang pampulitika at legal na paglilitis sa Pilipinas, naging trending name si May at lalo pang lumawak ang interes ng publiko sa kanyang pagkatao at career.